Hello mga Mima! For today's video ay samahan niyo ho ulit kami. Maparoon nga ni pala kami ulit sa bundok. Gawa ng ating nanuulit namin kung hinog na bagay yung aming itinagon langka doon. Iyon ho ay yung katabi ng aming langka na nakuha nung nakaraan. Napasama ho iyon sa pagsungkit ni Beshi. Ang kaso laang ho ay hilaw pa kaya itinago ho muna namin. Tapos ngayon ho ay abisitahin namin kung hinog na baga. Kainitan na naman nga ni ho ng aming lakad na are. Pero ho pag kayo naandin sa kagubatang are hindi nyo ho mararamdaman yung init. Malamig ho ang hulab gawa ho ng mga lilim ng mga puno din eh. Tsaka ho mahangin din ho din eh. Kaya ho mas masarap pa ho magtigil din eh kaysa magtambay ho sa bahay. Araw-araw na nga ni ho pala kaming napunta din sa bundok. Kaya ho ang aming mga kulay hindi na rin ho mahitsurahan. Kakoy di bali ng masunog basta kami laging nabubusog. Tapos pag uwi pa ho namin sa bahay kami ho'y may mga dala pa ring gulay. Ay di nga isipin na lang ho ay kung ano ang isasahog. Pero parang aring bakang ariyatang masarap sahugan. Aba ay matagal-tagal na rin pala kung hindi nakakatikim ng karne. Paano'y kainama naman ang mahal. Kaya tamang karninas na lang muna ang mangyan. Makakwento ko nga ni ho pala. Aring punong manggang are nung kabataan pa namin na aking mga pinsan. Ang pagkayabong at kalago ng mga dahon. Tapos anong pagkataas. Pero paisa-isa lang naman ang bunga. Kala nga namin iyan ay lalaki. Aba, narimbalik ko din ni ay kuwan. Ako'y nagulat at andun daming buko. Kaso nga lang ay hindi na siya ganun kalago sa dati. Pinagpuputol yata ang mga sanga na rin. Ay sa sobrang yabong niyan noon ay dyan sa ilalim niyan kami naglalaro na aking mga pinsan. So arin na nga ni ho at ating na namin yung aming tinagon langka. Tapos ho aring aking beshi ay nakakita ho ng niyog diyan. Dini nga ni ho pala ay walang nagagalit kung magdala ka man ng niyog pa uwi. Hindi ka ho mamumroblema kahit magkata ka palagi. Kahit gamitin mo pa sa paggawa ng kalamay hati. Basta bigyan mo lang si Tiyo ng kahit kaunti. At aring nga ho, amin na hong binubuklat. Aring aming tinagon langka. Kaso nga ho, hilaw pa kaya tinakluban na ho ulit namin muna. Tapos ho, aring aking beshi ay umakyat para tingnan ho yung ibang bunga kung hinog na. Sa larangan ho ng akyatan, yan ho aking ilalaban. Basta ang puno ay hindi malanggam, hindi ho ako mapapahiya diyan. Yan rin ho ay tunay na masipag at pwede kahit saan mo ho yan isabak. Dahil hilaw pa nga ni po ang langka ay umakyat na ho muna kami sa bundok. At aming sunod na kukunin ayun naman hong mangga. Medyo nakakahingal nga laang ho pag ikay sasalunga. Arehong dinaanan naming hindi pa ho ganun katarik. Medyo mababa-baba pa ho kumpara ho dun sa ibang bundok na narating ko na. Gaya ho nung bundok nung isa ko pa hong best friend. Talaga hong halos gapangin ko na ho ang lupa. Tapos ho halos lumawit na ho ang aking dila. Talaga hong kahirap hong salungahin noon. Pero ho, sulit naman ho ang pagod doon at karami din hong prutas doon. Iyon ho ang patunay na kapag may hirap, meron hong sarap. Yun gahong grabe na hong iyong pagod sa pag-ahon. Tas pagrating mo naman ng tuktok, ikay may malalamon. Digay kasarap naman ho ng gayon. Parang sa buhay laang ho natin iyan. Marami ka munang hirap na pagdaraanan at mararanasan bago mo makamtan ang iyong pangarap na inaasam. Hala, naglitan niya na. At are nga ho, naandinin na kami sa manggahan. Mamumulot muna ho ng ilan at yun ho ang amin lalantakan. Binisita ko nga ni ho pala yung aking ipinunlang patula. Aba, yan ho pala ay nagsibula na. Kaso nga laang ho, naparami ho ang aking budbud. Anang akala ko ho, yun ay hindi na ho tutubo. Gawa ng matagal ho na istak yung buto. Aba, ay marami pa rin naman tumubo. Kaya ho, ang aking plano ay ililiwat ko na laang ho sa sunod na pagparini ko. At ayan nga ni ho, nagsimula na ho silang manungkit. Buko na rin nga ho pala rin aming rambutan. Kaso ho, hindi ho ganun kadami ang bunga. Gawa ho nang yan ho laging inuulan. Tapos ho, ako'y napadaan ho din sa abokaduhan ng aking tiyo. At ako'y tuwan-tuwa. At kadami hong bunga. Kababa pa. Abot na abot ko. Mga ilan linggo pa ho siguro. Bago ho kami makatikim ng hinog nito. Pagka ganyan nga ni ho pala kadami ang bunga. Kahit ho pagod ka na, ay gaganahan ka pa rin hong manguha. Gawa ho ng nakakaakit ho. Pag garni kagaganda ang bunga. Kasarap rin naman ho talaga na ring abokado. At ito rin ho isa sa mga prutas na paborito ko. Fast forward nga ni ho. Andinin na nga ho pala kami sa sagingan at kami ho'y nangunguha ng pako. Ang pagkarami ho ng pako dini, are ho ay masarap gawing salad. Yun gahong nilalagyan ng itlog na maalat, tsaka ho sibuyas, kamatis, kalamansi, kung ano-ano pa ho. Pero ang pinaka-paborito ko hong luto din ginataan na nilalahok ho sa puso o kaya naman ho isa labong. Tas mas masarap din
namin ho yung nilalaho ko ng suso. Kami ho'y malayang nakakapanguhan ng mga aridine. Kahit pa ho gaano kadami ang aming kunin, wala hong magagalit sa amin. Tapos ho, aray malinis at ligtas kainin. Gawa ho nang wala hong mga insecticide at pesticide na ini-spray din. Aba nga, at tingnin naman ang aura ng aking beshi. Model yarn. Lasa ko'y tuwan-tuwa na naman kung sino man ang pagbibigyan mo niyan. Nga ni ho pala mga pinanguhan niya na ipapamigay laang ho niya. Ikabait. O siya, hanggang din na laang ho. Salamat sa panonood. God bless!